Kapatid ni Dr. Lourdes Cruz sa larangan ng medisina. Alam niyo bang sa mahigit 30 taong pag-aaral niya ng mga suso, ay nakadiskubre siya ng gamot para sa epilepsy, sa cancer, at pati na rin sa schizophrenia. Kamakailan nga siya ang kauna-unahang Pilipina at Southeast Asian woman na binigyan ng parangal ng isang international award-giving body dahil sa kanyang mga kontribusyon sa larangan ng siyensya at medisina. 500 ang klase ng marine snail o suso sa buong mundo. At 200 dito sa Pilipinas matatagpuan. Ito ang pinagtutuunan ng pansin ng isang Pilipina. Sa unang tingin, iisipin ninyo mga karaniwang suso or shells lamang ang mga ito. Pero isang Pilipina sa pangalang Dr. Lourdes Cruz ang pinag-aralan nito sa loob ng mahigit 30 taon at nadiskubre niya na ang mga ito pala ay may taglay na component na pwedeng maging gamot. 1976 pa nang simulang pag-aralan ng scientist na si Dr. Lourdes Cruz ang mga suso para alamin kung bakit ito nakalalason kapag na-sting o nakagat ka nito. Kita mo medyo lumalabas yung hayop. Yun ang kanyang siphon. Doon yun ang intake ng water. Sa kanyang pag-eeksperimento, natuklasan niya ang codotoxin o lason na nasa suso. Bukod dito, natuklasan din niya ang mahigit 100 pang components nito. So meron siyang mga anywhere from 100 to 200 components dun sa venom na iba-iba ang ginagawa nito. May kanyang sarili-sariling action ito sa mga receptor o ion channel sa components, important components of the brain. Ang mga natuklasang components ni Dr. Cruz ipinublish sa mga scientific journal. Ito ang nagbigay daan para ma-develop sa Amerika ang isang pain reliever para sa cancer at iba pang sakit. Dahil sa kanyang kontribusyon, hinirang si Dr. Cruz bilang UNESCO Women for Science Laureate para sa taong 2010 nitong Marso sa Paris. Siya ang kauna-unahang Pilipina at Southeast Asian woman na nakapag-uwi ng prestigyosong parangal sa larangan ng siyensya. I hope this award will serve as an inspiration for the younger scientists in our country to pursue science and later use this for the benefit of humanity. Out of the 1,000, 5 were chosen. It was a big surprise. So, syempre, saya ako noon. Hindi ako makapaniwala pero saya ako. Tapos, dami ko na iniisip. Hindi na ako nakatulog simula nung ating hanggang maga. Sa pag-uwi ni Dr. Cruz, umapaw ang mga pagbati. Pero balik laboratorio na rin ng biochemist para ipagpatuloy ang mga pagsasaliksik. Nakaka-inspire talaga yung ginawa niya. Bunga din siguro ito nung bata pa siya sa sipag niya. Kasi, ang sabi nila noon, talaga 24 hours siya nagtatrabaho sa lab. Hi, Ma'am! Afternoon. Ako po si Cara. Congratulations sa pagkapanalo ninyo and for bringing honor to our country. Thank you. Sobra akong nabilib kay Dr. Cruz nung malaman ko na pinag-aralan niya ang mahigit 200 species ng suso or ng snails dito sa Pilipinas for more than 30 years. Sabi ko, grabe ang patience nitong taong to. Pag lumabas yung stinger, ibaba mo Saan na. yung stinger? Ano yung tsura ng stinger niya? Parang warm na Filipino. Sa akin kasi yung mga suso parang maganda lang siyang dekorasyon, yung shell niya, or masarap lang siyang kainin. Ganun lang siya sa akin. Hindi ko alam na itong mga maliliit na creatures na ito, sa loob nila, ay meron palang venom or merong kamandag na pwedeng makapagpagaling, pwedeng makapagpabuhay, pwedeng makapagtanggal ng pain. For those patients na hindi na sobrang nataas ng morphine, binibigyan na nila nitong painkiller from Conus magus. Pwede pala siyang gamitin Oo. for cancer patients. Galing si Dr. Cruz sa pamilya ng mga chemist at scientist. Nagtapos siya ng masteral at doctorate sa Biochemistry University of Iowa sa Amerika. Nakapag-publish na rin siya ng mahigit 100 studies at umani na rin ng iba't ibang parangal. Pero habang tumutuklas ang biochemist, tumutulong din siya sa kapwa.
Pag sinabing scientist, usually naiisip natin nasa loob lang siya ng laboratory. Pero itong si Dr. Cruz naniniwala na ang tunay na siyensya dapat hindi lang nananatili sa loob ng 4 na sulok ng laboratory. Dapat nilalabas ito sa komunidad para mas makatulong sa mas nakararaming tao. Simula 2001, madalas nang inaakyat ni Dr. Cruz ang Sitio Kanawan sa Bataan para sa kanyang fieldwork bilang scientist. Pero hindi lang mga sagot sa siyensya ang kanyang natuklasan sa bundok, kundi pati rin ang papel na maaari niyang gampanan sa komunidad ng mga katutubo. Papunta ngayon tayo sa Kanawan, sa village ng mga Aitas. Misyon ni Dr. Cruz na tulungang umunlad ang mga Aita sa pamamagitan ng kanyang kaalaman sa siyensya. Sa programang Rural Livelihood Incubator ni Dr. Cruz sa tulong ng Philippine Forest Conservation Foundation, tinuruan niya ang mga katutubo ng reforestation o pagtatanim sa kagubatan ng mga prutas at iba't ibang halaman na pwedeng mapagkakitaan. Itong seedling po na to, ito yung importante rin sa gubat kasi kinakain ng baboy ramo. Itatanim namin kasi ito yung mahalaga para maibalik yung mga hayop dito rin sa aming lugar. Dahil sa proyektong ito, dumami na ang mga puno ng kasoy na isa ngayon sa pinagkakakitaan ng ating mga kababayan sa bundok. Ang maganda kasi kung makita mo na yung tinulungan mo, nagsumikap at umangat ng mas mataas kaysa sa inaasahan mo. Kung mangyari yon, that means okay yung naging development intervention. Hindi nasayang yung pagod. Ngayon, habang hinihintay ang napanalunang 4 na milyong piso, kumalap muna ng pondo si Dr. Cruz para simulan ng community center sa Bataan. Dito gagawin ni Dr. Cruz ang kanyang mga pag-aaral at magsisilbi na ring center para sa kanyang mga tinutulungang katutubo. Pero bukod dito, pangarap din niya na makadiskubre ng iba pang gamot mula sa conotoxin ng suso at masuportahan ang larangan ng siyensya sa Pilipinas. Ang science is not, in the Philippines, is not as well supported as tulad ng ibang bansa. Well, sa developed countries, which is nahirap nating habulin. Dahil walang sapat na pondo ang gobyerno, umaasa na lang ang mga tulad ni Dr. Cruz sa mga grants o tulong mula sa iba't ibang organisasyon. It takes time, it takes a lot of money, but we shouldn't be disappointed. We should not, hindi mo pwedeng ma-accelerate masyado yung work na yan, especially as it will involve eventually clinical studies, no? And it's a very expensive thing to do. Sa kabila ng mga limitasyon, masigasig na hinaharap pa rin ni Dr. Cruz ang kanyang dalawang magkatuwang na layunin. Ang tumuklas ng mga bagong bagay para sa siyensya at tumulong sa kapwa. Kung meron po kayong naisikwento, maaari po kayong sumulat sa amin, OFW Diaries, GMA Network Center, EDSA Corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Pwede rin po kayong mag-email ofwdiaries@gmanetwork.com. Hanggang sa susunod na Biyernes, ako po si Cara David at ito po ang OFW Diaries.